Yan, thank you so much, Coach Erubem. Grabe naman, napaka-pogi naman, 'di ba? So, okay lang po ba? Pasalamatan naman natin ang ating host, si Coach Erubem. Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nandito, guys. Yun. So, meron ako mga nakikita dito. Yan, may mga nakahiga, merong mga nagluluto, may mga naglalaba, may mga naghungit ba? Ayan. Sumusubo pala, ayan, kumakain, Bisaya, oy. And yung iba nasa opisina, yung iba para nasa CR pa, no? Nagtatrabaho. So, salute sa lahat ng mga kababayan nating mga empleyado, mga OFWs na nandito na kahit sobrang busy mo po, talagang pinagbigyan mo yung sarili mo na maka-attend sa ganitong klaseng event. Kasi one thing is for sure, guys, marami po sa atin ngayon na mga kagaya po namin, actually kagaya ko po, na naghahanap talaga ng opportunity para magbago yung buhay. Ayan. So, before ako magtuloy-tuloy, babati lang po ako, ha? Yan. Hello sa mga happy partners natin, sa lahat pala ng mga kapatid kong councils. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, kaon-kaon po. At sa lahat ng mga coaches natin dyan, so I hope nakafocus po kayo. And papasukin nyo po lahat ng mga members, lahat ng mga guests natin para mas marami pa po tayong matutulungan. At sa lahat ng mga happy partners natin, sa mga soon partners natin, guys, welcome po dito sa Zoom event natin. Hello kay partner Glicerio Bayana, ayan, kay Tony, Carlo, Brilly Catameo, kay Eagle Joe, ayan, kay Josie Abuyan, oy, kay Ma'am Shi, Marilyn, hello kay partner Esther, ayan, kay Gregonia, o di ba kakaiba yung mga pangalan nila, guys. Kay partner Del Rosario Lulit, ayan, kay partner Vanessa, kay partner Judith, ayan, nakikita ko po kayo. Kay Tita Mercy from Hong Kong, kay partner Louis sa Saudi, kay partner Jean, kay Mary the Dreamer, ayan, nakikita ko po kayo, guys, nakalaptop po ako. Ayan, kay partner Nilda, grabe, nakasmile si partner Nilda, masayahin siya. Kay partner Malambay, and kay partner Jessie from Korea. Kay partner Michelle, ayan, sino pa po dito? Kay Alexander. Kay Franco, hello guys! Thank you so much po. Nasa 500 na po tayo halos, no? And I hope makinig po kayo ng maayos kasi kagaya mo lang din po ako dati. Isa din po ako sa mga kagaya nyong nakikinig lang din po sa mga success story po ng mga taong nagiging sobrang ganda yung buhay nila. Kasi naa-amaze po ako sa mga taong galing sa mahirap, 'di ba? Alam mo, nakikita mo yung buhay nila, and naririnig mo na galing din sila sa wala, galing sila sa mahirap, pero na ano talaga nila, na itawid nila para magbago buhay nila. Bata pa lang po ako, guys, talaga ako, sobra po akong fan sa mga success story. Parang every time na nakakarinig ako ng ganon, kahit sobrang hirap ng buhay namin, meron akong, alam mo yun, gigil ba and kilig na magagawa ko din yan. Kasi wala namang imposible, pare-pareho naman kaming tao at anak ng Panginoon, 'di ba? Or ni Allah, or kung ano man po yung tawag nyo sa natin, sa higher creator natin, 'di ba? So, ganun po ako, bata pa lang po ako, isa po talaga ako sa mga mapapangarap na mga kabataan. And every time na nakakadaan po ako sa mga malalaking bahay, palagi ko pong tinatanong sa sarili ko at sa utak ko, ano kayang pakiramdam na nakatira ka sa malaking bahay na may tig-iisa kayong kwarto? 'Di ba? Kasi dati, nung kabataan po namin, guys, lumaki na po ako at nagkaanak po, hindi ko pa po na-try magkaroon ng kwarto. Yes, so ganun po yung typical na pamilyang Pilipino na mahirap talaga. So, pero before po ako magtuloy-tuloy, guys, ayan, gusto ko pong i-dedicate itong Zoom event natin ngayon, hindi po para sa akin. 'Di ba? Kasi ang nakalagay sa poster, Queen Boss Exclusive. Hindi lang po para sa akin, kundi para po sa lahat ng mga single parents na kagaya ko po. I am a representation na kaya po natin tumayo ulit sa sarili nating paa at maibigay natin sa mga mahal natin sa buhay, even sa mga anak natin, yung buhay na pangarap natin, 'di ba? Bata pa lang tayo, may ganun na tayong pangarap na buhay. And of course, gusto ko din pong i-dedicate ito
sa lahat ng mga empleyado na kagaya ko din. Dati po akong empleyado for 10 years, kaya saludo po sa lahat ng mga empleyado, mga nagtatrabaho, 5 years na, 10 years na, 20 years na, still looking pa rin ng opportunity and hoping na may magbago sa buhay nila. So, welcome po dito sa community natin. And of course, sa lahat ng mga OFWs, 'di ba? Na nandito sa loob right now na nangungulila at talagang nagsasakripisyo para mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya at mga anak po nila. Saludo po ako sa inyo at nandito po kami para po tulungan kayo na hindi po habang buhay nandyan ka sa ibang bansa at mag-isa kang nalulungkot, or kung yung iilan dito kasama mo man asawa mo, pamilya mo, pero iba pa rin po, 'di ba? Na nandito tayo sa Pilipinas. Yes, masaya na nandyan tayo sa ibang bansa, pero iba pa rin na nandun tayo sa ibang bansa na nagbabakasyon kesa nagtatrabaho, 'di ba? Kaya kaway-kaway sa mga OFWs natin dyan. And of course, gusto ko din po i-welcome lahat ng mga estudyante dito. Dati din po akong naging estudyante, mga kabataan na looking for an opportunity na kahit bata pa lang sila, meron na po silang parang responsibility sa heart nila. Hindi man lahat inuobliga, pero alam mong responsableng bata. 'Di ba? Na gusto nilang makatulong sa family nila kasi bata pa lang, mulat na sila sa buhay na mahirap. Kaya habang lumalaki at tumataas yung edad nila, yung mga kabataan at mga estudyante natin ngayon, grabe na po, open na po sila sa mga opportunities. Kaya welcome po dito ha sa lahat ng mga Gen Z natin dyan. And of course, sa mga asawa dyan. Mga asawa na nasa bahay or working na mga asawa, asawang babae or lalaki, nag-aalaga ng anak, may trabaho, may pinagkakakitaan, or full-time na nag-aalaga talaga sa bahay. Salute, kasi hindi po biro na maging parent ka and at the same time kumikita ka ng pera to sustain the needs of your family. Lalong-lalo na po kung isa ka po sa full-time na hands-on talaga sa bahay, tas walang pinagkakakitaan. Grabe po talaga yung bilib ko sa mga taong yan. Imagine niyo po kung gaano nila tinitiis yung mga gusto nila sa buhay. Mabigyan lang nila ng oras, alaga, pag-aaruga at pagmamahal yung pamilya nila. Kaya wala pong katumbas na kahit anong halaga po yun. And of course, sa lahat ng mga magulang dyan, kagaya ko na may mga anak na gustong mabigyan ng mas maginhawang buhay yung mga anak natin, welcome din po kayo dito. And of course, sa lahat ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, na kagaya ko din, na akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko. Kasi ang dami kong nakikita sa labas, yung iba nga nakapag-graduate na, yung iba cum laude, summa cum laude, pero wala pa rin trabaho, hindi pa rin kumikita ng pera. 5 years na, tambay pa rin. Mama at papa pa rin yung nagbibigay. So parang feeling ko tuloy, nung nag-aaral ako at hindi ako nakatapos ng pag-aaral, parang nawalan na ako ng pag-asa na ko kayang makipagsapalaran sa mundong to? Yung mga matatalino nga at may mga diploma, tumatambay pa kasi hindi nako-qualify sa work. So paano na lang ako na hindi nakapagtapos at walang diploma? So guys, ito na po yung chance natin. Ako po yung isa sa mga representation ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero malalakas ang loob at willing matuto sa buhay. So nandito po ako and welcome po kayo dito sa RIE. And of course, sa lahat ng mga tambay, sa lahat ng mga walang trabaho, guys, hindi po biro ha. Yung magiging tambay, yung tipong sisigawan ka araw-araw kasi di ba, palamunin ka na lang, ganyan, ilang taon ka na, di ba? So imaginein mo yung lakas ng loob at medyo kapal ng mukha. Di ba? Na tinitiis mo yon araw-araw but still lumalaban ka pa rin. Guys, chance mo na po ito. Okay? And of course, sa lahat ng mga negosyante, mapalaking negosyo man yan or mapamaliit na negosyo, it's okay kasi dumaan din po ako sa pagiging traditional na negosyante, guys. Sa family namin, iba-iba po yung naging negosyo. Nagkaroon kami ng karinderya, 'di ba? Sari-sari store, babuyan, ganyan. So, marami pa po kasi akala ko dati, pag masipag ka lang at magbubukas ka ng mga negosyo na traditional, yayaman ka kaagad. So, doon ko po na-realize na
Pag nagta-traditional business ka pala, hindi pala biro. 'Di ba? Yung tipong araw-araw maglalabas ka ng panggastos, pero hindi ka sure kung magkano yung papasok. Kung may papasok man, lugi po. 'Di ba? Mas malaki pa yung nilabas kaysa pumasok, 'di ba? But congratulations kasi ang lakas ng loob mong magnegosyo. Hindi lahat po ganyan kalakas ang loob. Kaya welcome po dito. Hindi po masama na magdagdag po tayo ng pagkakitaan, and rest assured, pag negosyante ka po, mas maa-appreciate mo yung negosyo natin kasi wala po tayo mga overhead expenses. Okay? So napakaganda po talaga ng negosyo na to. Kaya tumagal po talaga ako dito. 7 years na po ako sa negosyo na to. So kanina pa ako nagdadadaldal, no? Intro pa lang yon, Charis. So, by the way, guys, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Yuka Akinogoshi. Kung nagtataka po kayo bakit kakaiba yung pangalan ko, I am a half Japanese po. Ang papa ko po, isang negosyanteng Hapon. Yung mama ko po, dating OFW. But unfortunately, guys, ayan, produkto po ako ng broken family. So, sa lahat ng mga kabataan dyan, sa lahat ng mga pamilya dyan, na produkto po ng broken family na minsan, yun yung ginagawa nating rason kung bakit hindi nagiging maayos yung buhay natin. Kasi nasaktan ako ni mama, nasaktan ako ni papa, nasaktan ako ng kapatid ko, iniwan ako ni ganito, iniwan ako ni ganyan. Guys, experience ko din po yun. Imagine niyo po, 1 week old pa lang po ako, lolo at lola at tita na po yung nag-aalaga sa akin. Kaya sa lahat ng mga may parents dito na naalagaan ka, minahal ka, na try mong maalagaan na paggising mo, may pagkain na, 'di ba? Kung hindi man kasi talagang mahirap na mahirap, ang naghahanapan pa kayo ng makakain, pero ang maganda lang, yung parents mo, ramdam mo yung pagmamahal, maswerte ka pa rin. 'Di ba? Mas pabor ka pa rin compare sa akin kasi hindi ko po talaga na-experience yun, guys. Kaya meron kang advantage. Kung ako nga nagsusumikap na never kong naranasan, maalagaan, 'di ba? Maaruga, maatiman sa Bisaya pa. Maatiman, 'di ba, ng sarili kong parents, talagang nagsusumikap ako sa buhay. Ikaw pa kaya na may mga parents ka, mama, papa, or kung sino man 'yan, na talagang kahit walang-wala kang kayang ibigay or yun, tumbasan yung pagmamahal nila, but still binigyan ka nila ng pagmamahal. Kaya saludo po ako sa mga ganyan na nagmamahal sa atin, guys. And yun po yung ginawa sa akin ng lolo at lola ko. So, yes, when I was 5, 6 years old, guys, naghiwalay po yung mommy at daddy ko. O, mommy at daddy, kay mayaman man kami dati, guys. Mayaman pa naman, pero nung naghiwalay yung mommy at daddy ko, doon na po kami bumagsak sa isang squatters area sa Cebu. Kaya Bisaya ko ba? O Bisaya jud ko. Nagdako ko sa Cebu, sa mga Bisaya din na, sa mga taga Mindanao o taga Cebu, taga Visayas, o 'di ba? So kung taga Cebu ka, guys, I know for sure alam na alam mo po yan, may Bisaya dai dire. 'Di ba? Alam na alam mo po yung yung lugar sa Mananga area, 'di ba? May Mananga Bridge 'yan. Wala naman po kami sa ilalim talaga ng tulay. Medyo unahan lang konti, pero Mananga pa rin. Wala lang sa mismong tulay. O nakakatakot din 'yun, guys. Okay? Pero squatters, ganyan po yung itsura. Medyo ilang hakbang lang, medyo malayo-layo lang sa tulay, guys. So diyan po ako lumaki. Etong batang to, kapatid ko po 'yan, kasunod ko. And itong lalaki na to, bunsong kapatid po yan ng mami ko. And ito naman po ako. O, 'di ba? Napakaliit na babae. So, ay, kung nakikita nyo, guys, galing sa maganda, mayaman na pamilya, bumagsak po kami sa isang squatters area sa Cebu. So, ayan po yung bahay na kinalakan ko. Kung nakikita nyo, pareho tayo, no? Sa mga OFWs at sa mga taga-probinsya dyan, yung plywood ba? Yung dingding. Di ba? So, po yung bahay. Tapos sin lang ba? Sin. Wala nang lipa-lipa, guys. Sin talaga diretso, kaya talaga mainit. No? So, tiis ganda talaga. Yes po, mentor. Ayan, di ba? So, yan. Bakit po, guys? Namulat na po ako sa katotohanan kung gaano kaganda sana pag mayaman ka at gaano po kahirap yung buhay na mahirap ka talaga. Kasi nga po, nakita ko po yon sa daddy ko.
'Di ba? Kasi kahit batang-bata pa po ako that time, naaalala ko pa po nung mga panahon na yon na 'pag gusto naming kumain sa labas, kaya anytime, wala pong issue yung pera. 'Pag gusto naming mag-shopping, kaya po, as in talagang literal na mayaman talaga yung daddy ko kasi negosyanteng hapon. Pero yun nga, nung naghiwalay yung mommy at daddy ko, doon ko po na-realize guys na hindi pala guaranteed yung yaman ng mama at papa mo. Kahit asawa mo man yan, kapatid mo man yan, lolo, lola, tito, tita, or kahit sino pa po yung mga sinasandalan natin. Kasi pag darating yung time na yung taong sinasandalan natin, wala na sa buhay natin, bagsak din po talaga tayo. Sa kangkungan talaga tayo pupulutin, guys. At bata pa lang ako, yun na po yung pinaka na-realize ko. Kaya habang lumalaki po ako, nasa utak ko na po na kailangan kong kumita ng pera. Kasi unang-una, ayaw kong magutom. Ayaw kong magutom kami ng pamilya ko. Kaya elementary, high school, guys, naging conductor po ako ng lolo ko. O, 'di ba? Kasi driver ng jeep yung lolo ko, guys. Housewife po yung lola ko. Hindi man po ako lumaki sa typical na mama at papa na pamilya, pero sobrang grateful po ako guys na meron akong lolo at lola na ang tawag ko sa kanila mama at papa. Sila na po talaga yung naging mama at papa ko. Kaya habang nasa school ako that time, naiinggit po ako. Yun po yung totoo. Naiinggit po ako sa mga kaklase ko, 'di ba, na may mga mama at papa sila, pag may mga PTA meeting, ayan, pag may mga program sa school, pag pinapatawag yung mga mama at papa, nakakaiyak tignan na bakit yung iba, nandyan yung mama at papa nila, or nandyan yung mama, or nandyan yung papa, 'di ba? Bakit ako wala? Puro lang lolo, puro lang lola, or tita ko, 'di ba? Or minsan, ako lang talaga. Kaya habang lumalaki ako, guys, malungkot at nakakainggit yung buhay ng iba. Nasabi ko sa sarili ko, ayaw kong maramdaman yung lungkot na yon ng magiging anak ko pagdating ng araw kasi hindi talaga siya maganda. Kasi yung mama ko that time, guys, nagkaroon na din siya ng another family niya, 'di ba? May sarili na siyang buhay. So literal po, lolo at lola, tinatawagan lang kami paminsan-minsan. So typical na bata na naghahanap ka ng parents and always asking na bakit ganun? 'Di ba? Bakit yung ibang bata bobo, 'di ba? Bobo. Sorry sa word. Ginagaling sa school, medyo bobo din, 'di ba? Kasi yung grades nila bagsak pa. Pero bakit ako first honor, palaging may medal, pero bakit hindi ako inuuwi ng mommy at daddy ko? 'Di ba? So okay lang sa akin guys that time na kahit na wala kaming pera, kahit nagko-conductor ako sa jeep, basta sana nandun yung mama at papa ko. Kaya yun po yung pinaka na-realize ko that time guys na nung nagkaroon na ako ng sarili kong anak, question on my mind na bakit may mga parents na hinahayaan nilang umanda yung mga anak nilang malayo sila sa isa't isa. Kasi sa akin, bilang parents na po din ako, magulang na din po ako, may anak na din po ako, hindi ko kaya. Kaya nga po, bilib na bilib po ako sa mga OFWs, 'di ba, na ilang taon, ilang kontrata na po yung pinirmahan mo and still talagang fighting ba, no? Yung tipong tinitiis mo, mas mahaba yung oras mo, yung araw, yung buwan, yung panahon, yung linggo, nakasama mo yung amo mo, yung inaalagaan mo, compare sa sarili mong pamilya or anak. So, yun po yung masakit sa akin, guys. Kasi marami sa mga magulang, natanong ko po yun sa doktor no nanganak po ako na, Dok, bakit kaya may mga magulang no na kaya nilang tiisin yung mga anak nila? Ganon talaga. Kasi pag naging magulang ka pala, automatic sobrang mahal mo yung anak mo, no? Pera na lang sa mga hindi, ha? Pera na lang sa mga magulang na kinakalimutan nila yung anak nila kasi inuuna nilang maging masaya. Pero it's okay kasi sabi nga ng lolo ko sa akin, hindi kaya ng anak ibigay yung kaligayahan ng isang partner. Ayan, kasi yung kaligayahan mo sa mama at papa mo is bilang anak, not as a partner in life. So naiintindihan ko po 'yon. Pero sa bilang anak po, masakit po sa akin 'yon na bakit kayang tiisin ng magulang yung anak para maging masaya sila. Pwede namang magkasama tayo. So, ganun po. Imagine nyo guys, bata pa lang ako, naging sobrang mature na po yung utak ko dahil sa ganong experience sa buhay. Sometimes, dati natatanong ko sa sarili ko,
unfair ba yung mundo, 'di ba? Pero nung lumaki na po ako guys at nandito na po ako sa negosyo na 'to, sobrang grateful po ako na hindi po naging maayos lahat yung takbo ng buhay ko, naging produkto ako ng broken family, lumaki ako sa lolo at lola ko, I am looking for a parent's love, 'di ba? Kasi dahil po doon lahat ng mga painful experience ko, yun po yung nagdala sa akin para maging mas maayos na tao po ako at para maging mas maayos na nanay ako sa anak ko. Kaya still grateful pa rin po ako na yung mga naranasan ko dati na lungkot, 'di ba? Pain. So, alam mo yun, inggit, ayokong maranasan yun ng anak ko kasi alam ko yung feeling. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandyan, guys, wag po nating hayaan na tumanda na yung mga anak natin, hindi na nila tayo kailangan bago tayo mag-decide na buuin natin yung family natin. Kasi it's too late, guys. Oo, experience ko po yun. And of course, ayan, elementary, high school, naging conductor ako ng lolo ko. Kung tatanungin niyo po ako, inobliga po ba ako ng lolo at lola ko na kumita ng pera? Hindi po. Talagang kusang loob ko po siyang ginagawa kasi para sa akin, meron po akong pakiramdam na nahihiya po ako sa lolo at lola ko kahit alam ko po na mahal nila kami. 'Di ba kasi dalawa kaming magkapatid po kasunod ko, pero tatlo talaga kami. Yung bunso namin sa second family na po yun ng mami ko. So sa kaming dalawa ng kapatid ko, ng pareho ng mama at papa, dalawa po kami. So yung lolo at lola po namin yung nagpalaki sa amin. So imagine niyo guys, parang meron kasi akong feeling na hindi kami obligasyon ng lolo at lola at tita ko po. Oo, kasi hindi naman nila kami anak. So hindi po ako yung typical na bata na alam mo yon, pabanjing-banjing lang sa bahay kasi alam kong mahal ako ng mga nagpalaki sa akin, yung pa-chill-chill lang kasi mahal ako ni lola, mahal ako ni lolo, mahal ako ni tita. No, hindi po ako ganon. Isa po ako sa mga kabataan na gusto ko po talagang masuklian man lang masuklian ko man lang yung pagmamahal ng lolo at lola at ng tita ko po. Kasi alam ko na nag-sacrifice din sila kasi yung lolo at lola ko pwede namang hindi na nila kami alagaan kasi malalaki ng anak nila eh. 'Di ba? Pero bumalik sila sa ganong status ng buhay nila na kailangan nila magbanat ng buto, kailangan mag-drive ng jeep ng lolo ko, kailangan mag-open ng tindahan ng lola ko at magbenta ng shakoy. Shakoy guys, alam niyo po 'yon sa Bisaya? Sa Bisaya kami rin nakabalo, kami lang nakakaintindi yung shakoy, 'di ba? Yung parang donut, pero hindi talaga siya donut, yung ginaganon sa asukal. So 'yun, gano'n po yung ano namin at, palagi po ako tumutulong that time. Kaya bata pa lang guys, grade 1 pa lang, kailangan ko parang meron akong urgent na feeling sa puso ko na kailangan kong kumita ng pera para makatulong man lang sa lolo at lola ko. Pero hindi po ako inoobliga ha, kasi favorite naman po akong apo ng lolo ko, wala silang choice. Kasi panganay ako, 'di ba may mga gano'n, pero hindi abusado. So yun guys, to cut the long story short, imagine niyo po, grade 1 ako nag-start na maging konduktor hanggang nag-graduate po ako ng high school. Every after ng school guys, nandun po ako sa terminal ng jeep sa Tabunok. 'Di ba sa mga taga Cebu dira, sa Tabunok, 'di ba na merong ano diyan, may overpass diyan. Diyan po ako tumatambay after po ng klase ko, guys. Inaantay ko po yung lolo ko kasi yung lolo ko, 'di ba, pag jeep, meron niya mga presidente, 'di ba? May mga presidente ng TODA, 'di ba? May mga ganyan sa mga tricycle. May presidente din sa jeep, hindi lang presidente ng Pilipinas. So, yung lolo ko, presidente ng mga driver ng jeep, ganon. So, kaya kilala-kilala din. So, yun, ang parang every time na nakasakay ako sa jeep, yung mga pasahero guys, hindi po naniniwalang konduktor po ako. Hindi po nila binibigay sa akin yung pamasahe. Kasi bata pa, di ba? Tapos naka-uniform, ganon. So, yung klaseng experience ko na every time nakikita ko po yung mga schoolmate ko po, dati nahihiya talaga ako guys. Nahihiya ako pero nilalakasan ko lang yung loob ko. Bakit ako nahihiya? Kasi 'di ba, pag mo kumita ng pera, ang tingin ng mga kaklase sa'yo or schoolmate sa'yo, mahirap kayo. 'Di ba? Pag nagbebenta ka, pag tatawanan ka, ay mahirap pala sila, ay ang pangit ng bahay nila. 'Di ba? Ay wala siyang baon, 'di ba? Alam mo yung ganong feeling?
So, gusto ko magtago every time na may mga kaklase or kakilala ko, ka-schoolmate po ako na sumasakay ng jeep kasama ng mama nila kasi ako nagko-conductor ako eh. So, meron ganun, but still, mas pinili ko pong makatulong sa lolo at lola ko. So, high school guys, nakagraduate na po ako ng high school. Ito na po ang pinaka-good news. Nag-start na po akong magtrabaho. Ayaw po ng lolo at lola kong magtrabaho po talaga ako guys kasi sobrang payat kong babae. Napakaliit ko po sa personal. Kung magkikita po tayo, wag kang magugulat. Kala mo lang malaki ako dito sa video. Kala mo lang yon. Pero maliit talaga ako guys. Oh, maliit na sobrang payat. Mamaya makikita nyo yung picture. Doon na po nagsimula yung story ko na naging 10 years po akong empleyado. Ayan. So, naging 10 years akong empleyado, palipat-lipat po ako ng trabaho, nag-crew, ayan. So, actually, sa first job ko na McDonald's, hindi talaga literal na crew yung work ko kasi na-offer sa akin that time is yung sa marketing, yung yung kahit na mahiyain ako guys, pero pag nasa trabaho na ako, kailangan lakasan ko yung loob ko kasi kailangan ko magbayad ng tuition. Ganon. So, nasa marketing po ako. And of course, ay nag-online selling. Di ba? Ngayon, nagla-live na. Dati kasi pag nag-online selling, pinopost mo lang yon or sinitsend mo sa mga kakilala mo. Yun po yung mga dati, di ba? So ngayon, medyo madali-dali na lang pero mahirap pa rin. And of course, naging brand ambassador po. So, kung ano-ano na po yung pinasok ko, naging call center agent, naging real estate agent, ayan, kung ano-ano na, 10 years po, palipat-lipat ng trabaho. Iilan na po dyan, yung talagang napondo ako sa isang work kasi isa po ako sa mga empleyado na makapal ang mukha na kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, choosy na magkaroon ng malaking sahod, di ba? Kapal ng mukha, no? Akala mo naman talaga may diploma. Kasi guys, nung naging third year college na po ako, working student po ako. Okay? So, nung college na po ako. And nung time na yon, syempre, nagkasakit po ako kasi kailangan ko pong gumising ng mga 4, 5 a.m. kasi kailangan kong magluto, maglaba, 'di ba? Kasi working student po ako. Kasi kailangan kong pumasok ng 7 a.m. na klase ko po. And after niyan, 2:30 ang tapos ko sa klase ko, 3 p.m. po magwo-work na po ako niyan. Maswerte na lang kung matatapos ako ng 8 p.m. So ibig sabihin, half day lang ako noon sa work ko. Pero mostly po, 10 p.m. to 12 a.m. Pag medyo may mga uma-absent pa na kasamahan, sasagad ka talaga ng 1 a.m. So imagine niyo guys, yung routine ko po every day. Hindi po ako inuobliga ng family ko that time. Talagang kusang loob ko po siyang ginawa. Nagkaroon na lang po ng obliga nung time na nagkaanak na po talaga ako, guys. So, yan na po yung mga panahon na yan when I was 24 years old. So, doon ko po talaga na-realize yung klase ng buhay na hindi pala siya ganun kadali. Kasi dati, nung nagtatrabaho ako, magbibigay ako sa family ko, medyo masakit pag kulang. 'Di ba? So magsusorry ka, okay pa. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, guys, hindi pwedeng sorry. 'Di ba? Kasi bibili ka ng diaper, bibili ka ng gatas, bibili ka ng vitamins, bibili ka ng pagkain niya. Ang dami mong bibilhin. Tapos magpapa-inject ka pa, magbabakuna. Ang daming obligasyon. Kaya nung mga panahon na yon, dun na po ako binitawan totally po ng family ko. And I'm thankful na ginawa po nila sa akin yon. Bakit? Para po matuto akong tumayo sa sarili kong paa. Kasi marami po sa atin dito na lumaki na yung anak, naging high school na, yung anak nila nagkaanak. 'Di ba? Parents pa rin nila yung kailangan kumita ng pera para sa lahat ng gastusin. So para sa akin guys, ayaw ko ng ganun. Buti na lang talaga, hindi din ganun kayaman yung pamilya namin. Kasi kung medyo mayaman naman, edi magiging tamad talaga ako sa buhay. Yun din yung medyo disadvantage, no? Kaya sa lahat ng mga mahihirap dyan, huwag mong sabihin na mahirap yung negosyo na gagawin natin or ginagawa natin. Tandaan mo, mas mahirap pa yung buhay natin dati compare sa gagawin nating negosyo ngayon. And to cut story short, guys, ayan na po ako when I was a single mom. Ayan, naging single mom po ako when I was 24 years old. Ayan, sobrang payat. Sobrang payat. Parang
hindi mo alam kung ano gagawin mo kasi buntis pa lang ako, guys. Single mom na po ako. O, kung ikaw naging single parent ka, na naglabas na yung anak mo, 'di ba? Nagkasama kayo ng partner mo ng ilang taon bago naghiwalay, medyo may katuwang ka pa sa buhay kahit papaano. Ako, guys, buntis pa lang po ako, wala na po akong katuwang. Oh, day one pa lang po na nalaman kong buntis ako kasi 'di ba late. 'Di ba magme-mens ka ngayon, hindi ka dinatnan. So, mo na. So, day one pa lang na hindi ka nagka-mens, ako nung time na yon, ako na po lahat. Hanggang ngayon, guys, na 12 years old na po yung anak ko. Kaya gusto ko pong iparealize sa inyong lahat na kahit gaano pa po kahirap yung panggagalingan natin, kung gugustuhin nating tumayo ulit para lumaban sa buhay at mabigyan ng mas magandang buhay yung sarili mo, yung anak mo, yung mga taong mahal mo, para kahit papaano man lang, makabawi-bawi man lang tayo. Kasi ako, guys, ganun ko po ginawa yon. Kaya sa mga nagsasabing, okay lang kasi malakas pa naman si mama, okay lang kasi malakas pa naman si papa. Bakit? Hawak ba natin buhay nila? Gaano tayo ka-sure kung may babalikan pa tayo bukas or sa susunod na araw? Kasi bakit ko po nasasabi yan, guys? Ilang beses na po akong nawalan ng taong mahal ko. First was 2013. Wala pa po ako sa negosyo na to. Nawala po yung isa sa pinakamamahal kong tao, which is my lolo. 'Di ba, lumaki ako sa lolo ko. Noong mga panahon na yon, guys, na na-stroke yung lolo ko, nakita ko po siya gaano siya nahirapan. Nakita ko po siya na, alam mo yung feeling ko na sobrang sakit sa pakiramdam na pinalagaan ka, pinalaki ka ng tao na yon, tapos nung siya na yung nangailangan, hindi mo kayang ipaggamot. Akala ko, guys, sa movie ko lang makikita yon. Akala ko sa teleserye ko lang makikita or mapapanood yon. Nangyari po siya sa totoong buhay ko. At yun po yung isa sa pinaka naging turning point ng buhay ko, guys. Kasi nung mga panahong nakikita ko po yung lolo kong nakahilata, lantang gulay talaga, literal, at na bedridden talaga, guys, 'di ba? Bed sore, yung tipong kung meron kang kakilala na nagkasugat-sugat na po yung likod, ganun po yung nangyari sa lolo ko. Hindi na makasalita, hindi na makatayo and all. Nahihirapan siya. Ang pinaka nagawa ko lang that time, guys, is umiyak the whole time. Umiyak and mag-sorry. Nung mga time na last day na po niyang naramdaman ko, nandun po ako sa gilid niya habang hawak-hawak ko po siya. Na sabi ko, pa, di ba kasi papatawag ko sa kanya, sabi ko, pa, sorry kasi hindi kita naipagamot, hindi kita napa-ospital, at hindi kita nabilhan man lang ng gamot. Pero ipapangako ko sa iyo, pa, last na to na merong mawawala sa pamilya natin kasi wala tayong pera. Ay, naalala ko na naman, iyak na naman. Ayun, so ganun, guys, kasi mas masakit na magsisi ka kasi alam mong may kaya kang gawin pero hindi mo ginawa. Kasi marami kang takot sa sarili mo, marami kang what if, hindi totoo, what if, hindi maganda, what if, hindi ko kaya. So kasi ganun po yung buhay ko dati. Ang dami kong takot, sa dami kong failures, ang daming mga past experience sa akin. So parang nagkaroon ako ng takot sa lahat ng bagay na baka hindi ko kayanin. Kaya every time na may opportunity nandyan sa harap ko, ayaw ko siyang i-grab kasi nakakatakot mag-fail. Kasi baka anong sabihin ng ibang tao, di ba? Baka anong sabihin ng mama ko, baka anong sabihin ng magiging partner ko, na loser ako, di ba? Or baka anong sabihin ng anak ko, baka anong sabihin ng mga kapatid ko na wrong move ako, di ba? Alam mo yung mga ganon, ang dami kong mga ganon sa utak ko that time, not until namatay yung lolo ko. Doon ko na talaga sinabi sa sarili ko, guys, na kahit ayaw ng ibang tao or ng family ko na meron akong gagawin or meron akong desisyon na hindi pabor sa kanila, talagang kailangan tayuan ko yan. Ayan, nag-iisip ako, Bisaya kasi ako, guys. Kailangan tayuan, panindigan. So that's the right word. Kailangan panindigan ko yung mga magiging next decision ko sa buhay. Kasi ang pinaka na-realize ko noong mga panahon na yun, guys, is may pera naman yung mga tita at tito ko kahit papaano. Alam ko naman kaya nilang gumawa ng paraan kung gugustuhin talaga nila eh. Pero meron, alam mo yung feeling na takot din silang mabaon sa utang. So, tanggapin na lang daw kasi yun daw yung ano ng Panginoon. Ako po kasi, guys, para sa akin, yung pera, kayang kitain yan ng paulit-ulit. Pera lang yan eh, papel lang yan.
Pero yung buhay ng mahal mo, hindi mo na kayang ibalik yan at walang katumbas na kahit anong halaga yan. Kaya doon ko talaga napatunayan, guys, na kailangan ko magkaroon ng sarili kong pera para kung may desisyon ako sa buhay, ako yung magdidesisyon. Hindi ako magdidepende sa ibang tao kasi sila yung may pera. Kaya habang nakikita ko yung lolo ko that time, yun talaga yung pinangako ko sa kanya, guys. Imagine niyo, that was 11 years ago. Naalala ko pa rin. Kasi, imaginein mo, yung taong nagpalaki sa'yo, wala ka man lang nagawa. Sabi ko sa sarili ko, last na to, na merong mamamatay sa pamilya namin na wala akong nagawa at dahil wala kaming perang panggamot, kaya siya nawala. Kaya noong mga panahon, guys, na nagtatrabaho ako, meron akong mga racket in between. Kasi nga po, gusto kong kumita ng pera. Binibilisan ko kasi tumatanda na yung lola ko. Yung lola ko na lang po, yung natitira sa akin at yung anak ko, 'di ba, na pinakamamahal ko. So sabi ko sa sarili ko, kung mawala pa yung lola ko at wala pa akong naiambag man lang na kasayahan sa kanya, parang nakakahiya naman, 'di ba? Yung parang buong buhay nila, minahal nila ako, inalagaan nila ako, tapos konting pagpapasaya man lang, hindi ko kayang maibigay pabalik yon. Kaya ano mga guys, continue working, continue racket. So every time na may mga tumatawag sa akin na may racket ganito ganyan, may trabaho, may ganitong sahod, pinapatos ko po yun kasi gusto ko talagang kumita ng pera para every time na manghihingi yung lola ko sa akin, may takot na po kasi ako na baka magkasakit yung lola ko tapos baka mawala siya, hindi ko na paggamot, or baka manghingi yung lola ko sa akin ng panggamot tapos hindi ko kayang maibigay kagaya na nangyari kay Papa sa lolo ko po. So, ganun po, nagkaroon ako ng trauma. Yung trauma na yun, naging maganda siya sa akin. Kasi yun yung nag-push sa akin na hindi ako mag-settle bilang empleyado lang. Kasi pinupush na po nila akong mag-abroad. Yux, mag-abroad ka na lang. Kasi magkano lang sahod mo dito, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. 12,000, 10,000, mga ganun lang, di ba? Maswerte ka na kung nakakapag 15,000 ka, 20,000 in a month. So kung hindi, nasa 10,000, 12,000 talaga. Kaya sabi ng pamilya ko, para makatulong ka, mag-abroad ka na lang. So imagine niyo guys, yung ginawa sa akin ng mami ko, kung maisip na gagawin ko ulit sa anak ko this time na ako naman yung lalayo sa kanya. So parang every day na pinupush nila ako, natutuliro po yung utak ko, yun po yung totoo. Kasi yung takot ko na baka mabalik ko, 'di ba, sa anak ko yung feeling na nararamdaman ko habang lumalaki ako, ayaw kong isipin. Kaya habang pinupush nila ako guys at habang tumatagal ako sa trabaho ko, sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo lang ako ng opportunity na pwede kong gawin, na kaya kong kumita ng mas malaki or pwedeng kahit pareho lang ng kikitain ko pag nag-OFW ako. Yung tipong mapakain ko ng maayos yung lola ko, mapaaral ko ng maayos yung anak ko, kahit 3 beses sa isang araw lang, kahit wala ng snacks, Lord. Basta mabigay ko lang yan sa lolo ko, ay sa lola ko at sa anak ko. But you know what guys? Sobrang mapagbigay ng Panginoon. Minsan lang, nagkakataon lang talaga na yung mga hinihingi nating pabor sa Kanya, yun yung mga bagay na hindi natin gusto. 'Di ba? Yung tipong may pray ka, tapos nag-expect ka ng something na maganda para sa'yo, pero yung ibibigay niya, hindi pala yun yung gusto mo. Meron pala siyang mas bigger na gustong ibigay sa'yo. Kasi guys, hindi ko pinagpipray na mapunta ako sa negosyo na to. Hindi ko po pinagpipray na magne-networking po ako. Okay? So, ang gusto ko lang makakain kami 3 beses sa isang araw, mapaaral ko yung bunso naming kapatid, mapaaral ko yung anak ko, magkaroon lang ako ng pang-maintenance ng lola ko, ma-okay yung mga kapatid ko, goods na po ako doon. Pero, thank you so much. Kasi dahil po, ayan, sa blessing ng Panginoon, nakilala ko po yung negosyo na to online. Ayan, dito na po nag-umpisa lahat, guys. Nakilala ko po yung negosyo online. And ito po yung araw na hindi ko makakalimutan kasi yan yung araw na nag-start po ako sa negosyo. Gusto ko po magpasalamat sa personal mentor ko, Mentor Binjun Bunagan, and of course, together with Mentor Tanya Morales, kasi sila po yung naging dahilan kung bakit nandito po ako ngayon sa harap nyo guys. Kasi wala pong Yuka Goshi ngayon na mag-share sa inyo ng success story
kung hindi po dahil sa kanila. Kasi imagine niyo guys, baon ako sa utang na that time. 'Di ba? Kasi naging obligasyon ko na yung lola ko, yung anak ko, yung mga kapatid ko. So, nung mga panahon na yan, baon na ako sa utang kasi ang konti lang talaga ng sinasahod ko. Pero, sabi sa akin ni Mentor Binjun that time, kasi ayaw ko talaga, negative po ako sa negosyo na to. Kasi nga wala akong pera. Sabi niya sa akin, Yux, kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo ngayon, sorry to say this, pero yung buhay na meron ka at yung buhay na pinagdaanan mo sa ayaw at sa gusto mo, yun at yun yung magiging buhay at future ng anak mo at ng pamilya mo. So dun po ako nahimasmasan guys kasi ayaw ko talaga. Ayaw ko na ganun kahirap yung pagdadaanan ng anak ko at ng mga kapatid ko po. Kaya nung mga panahon na yon, kahit wala po akong pera, sabi ko kay Mentor Binjun, sir, patawag ko sa kanya, sir, bigyan mo po ako ng 2 days. Yan, ang kapal ng mukha, wala naman akong pera. Pero nag-desisyon po ako agad. Sabi ko, sir, bigyan mo lang ako ng 2 days. Babalikan po kita, mag-meet po tayo, and then magbabayad po ako sa'yo, magjo-join po ako sa'yo. To cut the long story short, guys, after 2 days, nagawa ko po siya. Pinangutang ko po ulit yung pampuhunan na yan. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami ka ding pwedeng idahilan. Kaya isa po ako sa mga patunay na kahit anong sitwasyon yung pinanggalingan mo, kung feeling mo binagsakan ka naman ng langit at lupa at ng buong mundo, meron at meron pa pong chance. Okay? So yan po yung araw na nag-start ako, nangutang ako, 2 days ko pong binuo yun. Pinatos ko po yung tigi 1,000, tigpa 500, tig 100 sa lahat ng kakilala ko. Kasi kung sasabihin ko dati sa kakilala ko na magnenegosyo ako, baka insultuhin at pagtawanan po ako. Kaya sabi ko na lang, may emergency lang, kailangan 1,000 na lang talaga yung kulang. Basta ang goal ko guys, mabuo ko lang yung puhunan. Ganun lang talaga yung goal ko. Wala akong ibang goal. Kahit anong insulto sabihin mo sa akin, basta ang goal ko, mabuo ko yung puhunan, period. Kasi gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan at kung kakayanin ko ba. Basta pinanghawakan ko lang yung hope, yung pag-asa na baka dito magbago yung buhay ko. And yes, guys, after all na ginawa kong sakripisyo, ayan, kung hindi ako nagkakamali, kasi 2017 guys, nag-hub po ako sa Ortigas. 2018, after a year po, almost a year, na-hit ko po yung first million ko po. Hindi po siya bed of roses, hindi po siya smooth sailing journey, pero worth it talaga. Okay? Imagine niyo guys, hindi man po ako yung pinakaunang milyonaryo sa pamilya namin kasi yung papa ko mayaman na talaga dati pa po. 'Di ba? So nakakalungkot kasi imagine mo yaman ng papa ko pero wala talaga, hindi nagpakita, guys. Hindi talaga nagparamdam, guys. Grabe talaga kaya nagtataka ako sa mga tatay at nanay diyan na nakakaya 'yun. 'Di ba? So ako po yung literal na nagawa ko po na maging milyonaryo sa tulong po ng mga taong hindi ko po kaano-ano. Ayan. So ito po yung mga iilan. Ayan. So actually marami kaming kapatid kong councils dyan, pero yan po yung mga kasabayan ko po sa Ortigas noong mga panahon na nagsisimula po talaga ako bilang hubber. Ayan, nandyan si Mentor Tanya, si Mentor Rafi, si Mentor Dauphin, and my direct mentor, Mentor Binjun. So diba, yung transformation na nangyari sa buhay ko at yung mga tao na yan po yung nagbigay sa akin ng lakas na hindi man maniniwala sa akin, lahat ng pamilya ko, lahat ng friends ko, yung buong mundo, insultuhin man ako, pero merong mga mentors, may mga taong naniniwala na kaya ko at yun po, yung pinanghuhugutan ko ng lakas. And of course, imagine niyo guys, ayan, so surround yourself with those on the same mission as you. Kasi kung makikipaghalubilo ka lang din naman, make sure mo po na yung mga kasama at kausap mo palagi, yung mga taong makakatulong po sa pangarap mo. Okay? So, and of course, yung dating nangutang guys, naging isa na sa mga multi-millionaire na po ngayon. Ayan, right now po, isa na din po sa mga naging inspirasyon ng marami. Kagaya mo, di ba? Kagaya ng
itong Zoom na to, ilang beses na po akong nagtutalk and hoping na marami pa po akong matatouch na buhay na maipakita sa inyo na kaya po talagang magbago yung buhay natin. And of course, ayan, life doesn't get easier, you just get stronger. 'Di ba? Sa lahat ng mga nandito, guys, hindi po talaga madali yung buhay. Totoo po 'yan, 'di ba? Kasi hindi naman po lahat ng gusto natin nakukuha natin agad. Pero wag na wag ka lang titigil. Gagawa at gagawa ka lang talaga ng paraan. Makakuha at makukuha mo talaga 'yan. Darating at darating yung time, yung akala mong sobrang hirap mong sitwasyon, paglingon mo po, pagtatawanan mo na lang siya or masasmile ka na lang at masasabi mong, grabe, napakalakas ko na pala. Kasi yung mga ganong klaseng bagay na itawid ko talaga. 'Di ba? So, ganon sa buhay, guys. Kailangan malakas ang loob mo, kailangan talaga matibay ang sikmura mo, kailangan talaga may paninindigan ka sa pangarap mo. Kasi kahit gaano ka pa po kagaling sa labas, kahit gaano ka pa po kagaling sa school, kahit gaano ka pa po kagaling sa work, hindi po mag-a-apply yan sa success na gusto mong buhay kasi magkaiba po talaga siya. Kasi sa buhay na gusto natin, sa buhay na pangarap natin, marami pong mang-iinsulto sa'yo. Marami pong pagtatawanan kang mga tao kasi baliw ka. Gutom lang yan. Anong sasakyan na pinagsasasabi mo dyan? Anong malaking bahay? Anong travel yan? 'Di ba? Bobo ka ba? Tatanga-tanga ka ba? Maniniwala ka sa mga ganyan? Scam yan. Guys, maraming dream stealer sa labas na i-discourage tayo. Pero ako po, kahit ilang dream stealer pa po, yung iharap nyo sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Basta sa akin, gusto kong magbago yung buhay ko kasi mahirap, maging mahirap. And of course, ayan, people, ang mga tao sinasabi nila, you probably always get what you want. O, di ba? Lalong-lalo na, palagi nila ako nakikitang nakasmile kahit nung walang-wala pa ako. Palagi nila ako nakikitang malakas lang yung loob ko pero hindi nila alam na umiiyak din ako. 'Di ba? So akala nila lahat ng gusto ko nakukuha ko. No. 'Di ba? It's because if I want it, I work my ass off for it and never quit till it's mine. Guys, ako po yung tipo ng tao na hindi man po perfect yung buhay ko, ang dami man pong painful experiences, marami man pong taong wala sa journey ko, marami man pong kulang sa buhay ko na gusto kong meron din sana ako. Pero isa po ako sa mga taong kahit maraming kulang na mga factors po, sinisigurado kong, sinisipagan kong gawin ng seryoso ang negosyo na to. Para kung ano gusto ko, makuha ko. So kung ano man yung makikita nyo po ngayon na resulta na isi-share ko po sa inyo, pinaghirapan ko po lahat yun kasama ng mga mentors natin kasi tinuruan po nila ako. Ayan. So unang-una, ayan, before po ako matapos, guys, gusto ko pong mag-share ng mga iilan po na mga babaunin mo na I hope makakatulong sa'yo. Okay? So first, take action. Yan. So, kung sasabihin mo sa akin ngayon na nahihirapan ka or mahihirapan ka sa negosyo natin, may it be challenging, yes. Kasi first time natin tong gagawin, but for me, mas mahirap po yung buhay ko dati na empleyado ako na sure akong walang mangyayari sa akin kahit tumanda pa po akong magiging empleyado. Sure ako doon na hindi ko makukuha yung bahay na gusto ko. Paano ko po na-sure? Guys, tignan nyo na lang po yung mga nauna sa atin ng 5 years, 10 years, 20 years sa ginagawa natin. Tignan nyo na lang po kung ilang OFWs, merong mangilan-ilan na naswertehan po na nakuha nila yung mga pangarap nila. But take a look at it, guys, na marami po, most of OFWs or empleyado, mga 80% po to 85% ang hindi talaga nakukuha yung mga pangarap sa buhay. Ibig sabihin, yung bahay, nagrerenta pa rin kahit matanda na or nakikitira pa rin, 'di ba? Walang sasakyan, may bisikleta, hindi mabili-bili, 'di ba? So marami po yung pag-travel, yung tipong kahit sa lungsod na nga lang, nahihirapan ka pang bumaba or pumunta kasi mahirap yung pamasahe. So imagine niyo, guys, kung gaano po grabe yung kaibahan. Yes, dapat po. Kasi hindi ko po, alangan naman sabihin kong ano talaga, nung nag-join ako dito, agad-agad yumaman ako, maganda lahat na nangyayari. No, it's not true.
'Di ba? Ang totoo po, naghirap din. Imagine niyo guys, nagpupunta po kami dati sa mga lugar-lugar, o 'di ba, sa mga mahihilig mang-insulto diyan. Ay nako, at pinagtatawanan na 'pag nakikita nila yung power yan. Ako po yung isa sa mga pinagtatawanan po dati na power daw, invite daw, networking daw. Ayan, so nilulunok ko po lahat ng pagtatawan nila. Nilulunok ko po lahat ng insulto nila kasi at the back of my mind, wala akong sinasagasaang tao, wala akong sinasaktang tao, tinatrabaho ko lang yung pangarap ko. Ayan, so ayun, experience. Ayan, may mga nag-join natin kahit papaano. Basta ako guys, constant ano talaga ako, take action every day. Pag merong pinagagawa sa akin, yung coach ko, yung mentor ko, ginagawa ko talaga siya. Ayan, sabi niya, walang naniniwala sa akin kahit mga family ko hindi naniwala, kaya gawin ko tong business, kasama ko ang mga RIE kasi yung tutulong sa akin paangat sa buhay. Tama yan, partner Esther. 'Di ba? So imagine niyo guys, yung dating nagsimulang pinagtatawanan, nag-take action po, continuous action. Kung ano yung sasabihin sa akin ng mentor ko, ng coach ko, sila lang po yung pinapakinggan ko. Pagdating ko po sa bahay dati, pag uwi ko, iinsultuhin ako ng family ko, it's okay, iiyak ko lang yan. Hindi mo ako maiintindihan ngayon, pero darating yung time, maiintindihan nyo din ako. So, number 2, ayan, you should be hungry to learn, improve, and grow. Ayan guys, hindi po ako kumita ng malaki na hindi po ako nag-effort na matuto. Hindi po ako kumita ng malaki kung hindi po ako nag-effort mag-improve sa sarili ko. Hindi po ako kikita ng malaki kung hindi po ako nag-grow as a person. 'Di ba? Kasi yung iba ayaw magbago kasi nakasanayan na natin. No, that's wrong. Kung gusto mo pong may magbago sa sitwasyon mo, make sure na may nagbabago sa ugali mo, sa pinaniniwalaan mo, sa mga nakasanayan mo po. Kasi yun yung rason. Ba't ganyan yung buhay mo ngayon? Paano ko po nasabi? Kasi kung talagang tama po lahat ng paniniwala, lahat ng ginagawa mo, at lahat ng mga desisyon at nakasanayan mo, dapat matagal ka na pong mayaman. Dapat matagal ka na pong wala dyan sa sitwasyon mo. The fact that up until now, hindi ka pa rin nagbabago, kaya po walang nagbabago sa buhay mo. Kaya it's okay to learn, it's okay to improve, and it's okay to grow. 'Di ba? Ang nagsabi lang po na, nagbago ka na. Ang pangit mo na kasi nagbago ka na. Yan po yung mga sinasabi ng mga kakilala nating ayaw nilang umasenso tayo sa buhay. Ayaw nilang umangat tayo kasi gusto nila dun pa rin tayo kung saan nila tayo natagpuan. 'Di ba? Kung mahirap tayo, dapat mahirap ka lang kasi pag yumaman ka, baka mas yumaman ka kaysa sa akin. O, 'di ba? Ang gulo kausap ng mga kakilala natin, kala natin love tayo nila pero hindi pala. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandiyan guys, huwag tayo magpapapaniwala. Yung mga kakilala natin, relatives natin, family natin, yes, they are our inspiration. Okay? Motivation natin sila, pero hindi po sila yung magiging kasama natin para umangat yung buhay natin. That's the hard reality po. Okay? Kasi sa akin, mas pinili ko po na pakinggan muna yung mga coaches and mentors ko para darating yung time, buhay ko naman yung magbago. And that's the very time na ibigay ko sa mga mahal ko yung mga hindi nila inaasahan na nagawa ko na pala. Okay? Number 3, be open to feedback. Ayan, guys. Di ba? Sanay tayo, pag empleyado, ayaw natin na tinatapik tayo. Diba? Lalong-lalo na ng mga kasamahan natin, ng mga supervisor natin, ng mga manager natin, even ng mga owners natin, ng mga boss natin. Ayaw natin na pinagsasabihan tayo. Diba? Kasi feeling natin na iinsulto yung pagkatao natin. But you know what, guys? Dito ko po na-realize at natutunan sa negosyo na to, na kahit anong posisyon mo, kahit ilang taon ka, kahit anong ranggo mo sa trabaho, kahit ikaw pa yung pinakamagaling mag-English, kahit ikaw pa yung cum laude, summa cum laude, kahit gaano ka po kalaki dyan sa labas, iba pa rin po yung labanan dito sa loob. Kaya be open to feedback, lalong-lalo na kung yung nag-feedback sa'yo, yung coach mo or yung mentor mo, kasi gusto ka lang nilang mapaayos yung buhay mo. Kasi uulitin ko guys,
Hindi ka tatapikin at hindi ka iko-correct at hindi ka tuturuan ng mentor mo or ng coach mo kung ikakapahamak mo yan. Kasi ipapahamak din yung negosyo. Negosyo po natin tong lahat. So kung tuturuan po namin kayo ng hindi maganda, so papangit na po buong negosyo natin. Kaya rest assured guys, lahat ng feedbacks na maririnig mo, lahat ng correction, lahat ng mga advices po, para sa'yo talaga yan. Para magbago yung buhay mo. Kasi ako po, dumatigas ulo ko, aminado po ako niyan. Pero pag si mentor na or si coach na yung nagtapik sa akin at nag-give feedback sa akin na merong ganito, ganyan, I am always say yes. Yes, mentor. Yes, coach. Ganun. Kaya naman po talaga kagulat-gulat na naging ganito po yung sitwasyon ko. Kasi kahit nga hanggang ngayon na ang dami ng pangarap yung buhay ko ngayon. Up until now, talagang submissive pa rin po ako sa mentor ko. Though yung mentor ko, partner in life ko na siya ngayon, but still submissive pa rin ako. In terms of business, siya yung palaging tama. Yes. Sila ni Mentor Tanya, Mentor Bingjun, sila po yung tama para sa akin kasi sila yung mas nauna. Alam nila yung negosyo. Kaya yung tiwala ko po, 100% talaga yan. Kaya pag may sinabi sa akin na feedback or any na dapat kong gawin, tapusin, ayusin and all, I always say yes po. Up until now, na kumikita na po ako ng malaki at gumanda na po buhay ko. And buong buhay ko pong gagawin yon. Bakit? Kasi sila po yung nagpabago ng buhay ko. Sila po yung naging katuwang ko kung bakit naging ganito po ako. Kaya ngayon, pasalamatan mo po yung coach mo, yung mentor mo, kasi yung mga tao na yan is your angel sa buhay na to. Hindi po lahat ng tao na bigyan ng pagkakataon na makakakilala ng mga angel na magbago yung buhay nila in our lifetime, in this lifetime. Okay? So, number 4, be clear on your needs. Ayan. So, bakit ka ba talaga nandito? Ano bang rason kung bakit diba, imaginein mo, almost 700 tayo ngayon, pero nandito ka pa rin, 'di ba? So, ano bang gusto mo? Bakit kailangan mo kayang baguhin or ayusin na mo baka pwedeng makatulong sa'yo? Guys, kailangan klaro ka about doon. Kasi ako naging klaro sa akin. Guys, kahit hindi po ako sabihan ng mentor ko, ng coach ko na mag-attend ka ng training, mag-attend ka ng event, guys, voluntary po akong nag-a-attend. And mini-make sure ko po yan na alam ko po yung schedule. Para kahit hindi po ako sabihan ng coach ko or ng mentor ko, nandun po ako nag-a-attend. At hindi lang po ako nag-a-attend, guys. Kailangan matututo ako habang nag-a-attend ako. Yung tipong, yung galing ng nagsasalita, dapat makokopya ko yan para makopya ko yung resulta at buhay nila. So, ganun po akong klase na member, leader ng mentor ko or ng coach ko. Ayan. Hindi lang guys. Yan. So, di ba, nakikita nyo, ang dudugyot pa namin. Guys, yung nang i-inspire na din, 'di ba? And of course, ayan. So, eto, I think nakikipicture pa lang ako that time. Bago pa lang ako neto eh. Oh, bago pa lang ako niyan, guys. So, inspired ako na yung bata, 'di ba, nakapagsasakyan, ako din, 'di ba? So, may ganun ako. And of course, ayan, before I end, guys, so maraming nagsasabi, bakit daw na nagsisipag pa rin ako up until now? Bakit daw sinisipagan ko simula dati hanggang ngayon? Yan po yung sagot ko, guys. Ayan. I want my children to inherit businesses, lupa, mga properties, hindi pain, struggle, trauma. Yan. Kasi yun po yung namana ko po sa parents ko, 'di ba? Yung pain nila, yung trauma nila, yung struggle nila sa buhay, kaya nga hindi nila ako nakasamang lumaki ako eh. 'Di ba? So gusto ko pong baguhin po 'yon. Yan yung reason kung bakit nandito ako ngayon. Up until now nagsisipag ako kasi gusto ko po na ang maipapamana ko sa anak ko yung masaya na buhay, 'di ba? Yung mga negosyo na magaganda, yung maraming lupa na hindi problema yung pera, na pag may problema, hindi kailangan ibenta yung lupa. Diba? So, maraming properties. So, that's my dream.
Okay? Kaya po nagsisipag po ako. So I don't know kung ano yung dream mo. Magkakaiba naman tayo. So right now, yung pangarap ko po na sana na-experience ko sa family ko, sa mama ko, na kasama ko sana siya habang lumalaki, 'di ba? Hindi ko naranasan. Pero ang maganda lang guys, naparanas ko po sa anak ko yung mga hindi ko naranasan dati. Yung tipong nagkaroon ako ng bank account kasi empleyado na ako, ilang taon na po ako nagkaroon ng bank account. Yung iba nga siguro natin dito, mga matatanda na, baka 60 na, wala pa rin bank account, 'di ba? Baka 50 na, wala pa rin bank account, or baka 20 na, wala pa rin bank account. Pero dahil sa negosyo na to guys, bata pa lang po yung anak ko, nabuksan ko na po siya ng personal bank account niya po. Magkaiba po kami ng bank account. Okay? So, future po talaga yung iniisip ko guys. Talagang, yun yung reason kung bakit. Kung makikita nyo po ako every single day, parang akala mo buong barangay po yung pinapakain ko. So, ganun po talaga. Talaga, uy, kailangan talaga banat-banat, ganun. And of course, yung mga gusto kong maranasan, nakasama ko yung mami ko sana, 'di ba? Yung papa ko sana, pero hindi eh. So, ako po nagparana sa anak ko na every time magkakasama kami, masaya siya. Every time na kailangan niya ng yakap ko, nandyan ako. Every time na hindi siya okay, nandyan ako. Every time na may sakit siya, nandyan ako. Every time na feel bad siya kasi inaway siya ng mga kaklase or kaibigan niya, nandyan ako. So, yan po yung reason guys na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. And dati, grabe, no? Cellphone nga, hirap na hirap akong bumili. But right now, yung anak ko po, naka-MacBook po siya. Ganon po katindi yung negosyo natin, guys. Ganon kalala talaga, sobrang ganda. Yung tipong kahit na bata pa yung anak mo, mapaparanas mo sa kanya. At hindi lang po yan, guys. Kasama ko po palagi yung anak ko sa halos lahat ng mga lugar na pinupuntahan ko po. So, sobrang happy ako doon. Kasi bilang nanay, yun po yung pangarap ko po talaga. And of course, ayan, so hindi lang po ako nakakapag-travel sa local guys. So, nakakapag-travel po ako Luzon. Dami ko na po napupuntahan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao guys. So, yung Pilipinas po, nagiging normal na po siyang pinupuntahan dahil sa negosyo natin. Dati, nung empleyado pa lang po ako at nung kabataan ko po, kahit yung lungsod, hindi ko mapuntahan. Kaya sayang man ang pamasahe, uy. Pambili na ng bigas, di ba? Pangbaon na din, kahit pa paano. Pero, nang dahil sa negosyo natin, guys, nararanasan ko po, sobra-sobra pa. Hindi lang po yan, nakakapag-travel na din po ako international, hindi po para maging OFW, kundi para magbakasyon at magwalwal. 'Di ba? So maraming bansa na po. My first country was Malaysia. Second, Maldives. Third, Hong Kong. Ayan, sana mamaalala ko lahat. Hong Kong, and then, ano pa? Korea, and nag-Thailand din po kami. Nag-Hong Kong kami ulit. Nag-Macau naman. And right now, excited po ako na yung Dubai, yung Japan, 'di ba? And bala ko talaga guys, bumalik pa sa Thailand. And of course, yung Korea din, 'di ba? So marami pa pong bansa na pinuntahan at pupuntahan ng paulit-ulit. At of course, ang goal ko talaga guys, libutin po yung iba't ibang bansa sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Hindi lang ako, kundi kasama po yung pamilya ko, 'di ba? Kasama po yung mga community natin, yung RIE, so yung mga taong nagtiwala sa amin, kaya sana po makasabay po kayo sa mission po namin, sa vision po ng buong community natin. Imagine niyo guys, yung dating nangutang lang no ng pangpuhunan, right now po nakakapag-travel na. Guys, pinakita ko po sa inyo hindi para ipagyabang. And gusto ko pong i-insert lang kasi during these times, guys, na, ayan, nakabili din po ako ng first car ko, which is Ford Everest Titanium, top of the line. Ang next goal ko po is sports car naman, guys. Ayan, actually, hindi po ako masyadong mahilig sa car. Okay? Pero, syempre, dahil sa sobrang ganda ng negosyo natin, ayan, so, mapapabili talaga tayo, guys. Yan, so, yung next natin na project is maglabas naman po ng sports car. Abangan nyo po ha. And of course,
Ayan, so I think tapos na ako. So before I end guys, yan, basahin niyo po ng maayos, basahin niyo po ng mabuti. Kasi for sure marami sa atin na ilang taon ka na pong nag-i-internet. Internet, I mean, 'di ba? Ilang taon ka nang nag-o-online, ilang taon ka na nagba-browse, ilang taon ka na nagfe-Facebook, nag-YouTube, nagte-TikTok, or kung ano man po yung ginagawa mo. But the question is, kumita ka na ba? Sa ilang wifi mo nang ginastos, sa ilang data mo na pong nagastos, nabili, naubos, sa ilang cellphone na po, sa ilang laptop na po, na paulit-ulit nasisira at bumibili ka na naman ng bago. 'Di ba? Nakabawi ka na ba diyan? Kasi kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakabawi, I think meron pong mali sa mga pinaggagawa mo. Kasi lahat ng nakita nyo guys, dahil po sa negosyo na yon, lahat ng mga results na meron po ako, etong bahay po na tinitirhan ko po ngayon, imagine niyo guys, nag-start po ako sa squatters kami, 'di ba? Hanggang nag-studio, 'di ba? Hanggang sa nakihub. So hanggang sa nagkaroon ng hub, hanggang sa nagkaroon ng sariling bahay na titirhan, 'di ba? Na medyo maliit lang talaga siya. And ngayon po, nasa mas malaking subdivision na po, na kung nasa Santa Rosa ka po, nasa Laguna ka, nasa bandang Nuvali lang po kami. Oh, 'di ba? So, malaking bahay po yung tinitirhan namin ngayon. And imagine niyo guys, yung buhay na meron po ako ngayon, hindi po siya aksidente na nangyari po sa akin. Talagang dinesisyonan ko po na mangyari siya. Simula pa lang po na nakausap ako ng taong nakapag-invite sa akin, na sabi niya pwede magbago buhay ko, yun na po yung pinanghawakan ko. Yung mga nakita niyo pong results sa akin, nasa utak ko na po yun, kahit hindi pa po ako nakapag-umpisa sa negosyo na to. At nung naumpisahan ko na, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede na hindi ko makukuha lahat ng pangarap ko. Kasi ang dami ko ng luha na nailuha sa buhay na to, 'di ba? Sa lifetime na to, ilang masasakit na mga pangyayari ang tinawid ko para lang umabot sa buhay na to. Imagine niyo guys, para maging worth it lahat. And before I end guys, 'di ba nawala po yung lolo ko? And 'di ba pinangako ko po na never na mangyayari sa pamilya namin na meron pang mawala ulit, na wala kaming pera. Guys, unfortunately, 2020, kung tatanungin mo po ako, naging smooth sailing ba yung naging journey ko? Imagine niyo po, 2020, kasagsagan ng pandemic, kumikita po ako 200,000, 300,000 per month that time kasi yun po yung pinakamalakas talaga nung mga panahon ng pandemic. Yung habang ibang tao nawawalan ng trabaho, kami po, grabe pong as in talaga, sobra-sobra talaga yung income. And yes, maganda na kasi may bahay na ikaw na lang yung tumitira, pati yung family mo. Tapos yung mga tinutulungan mo, ganda na din ang naging buhay nila. Kahit pa paano, natulungan mo na din sila until nagkasakit po yung lola ko. Sa iba, for sure, magsa-stop ka na kasi nawala na yung isa sa taong rason kung bakit lumalaban ka at gusto mong tuparin yung pangarap mo. 'Di ba? 2020, during COVID times, guys, COVID, nagkasakit po yung lola ko. Nung time na yon, namatay po talaga siya. And nung mga panahon na yon, bumalik sa akin lahat yung takot ko na what if mawala siya ulit? Na sa pangalawang pagkakataon, mawalan ako ng taong pinakamamahal ko, na yung mga taong inaalayan ko ng effort ko, kung bakit gusto kong, alam mo yon, bilisan na magkaroon ng magandang buhay. Kahit pa paano po, nakita naman po ng lola ko, yung kumita ko ng malaki, nagkaroon ako ng magandang buhay. But unfortunately, yung pangarap ko sana na mag-travel kami sa Europe, 'di ba? Mag-travel kami sa Boracay, yung mga ganon, hindi ko na po naparanas sa kanya kasi matanda na po yung lola ko. And nung mga panahon na yun, guys, yun talaga yung naging thankful ako kahit masakit siya kasi imagine niyo po, kung wala po ako sa negosyo na to, during COVID, nasa almost 600,000 po yung ginastos ko sa ospital ng lola ko. Ilang days lang po yun. And sobrang thankful po ako sa negosyo na to. Kaya kahit marami sa labas, pinagtatawanan yung negosyo na to, marami sa labas na hindi naniniwala, okay lang.
Kasi itong negosyo na 'to, ang dami na pong naibigay sa akin na hindi kayang ibigay ng mga taong tumatawa lang at nang-iinsulto sa labas. Kasi imagine niyo po, kung naniwala ako sa kanila, hindi ko po maipapagamot yung lola ko. But unfortunately, hindi na talaga siya naging okay. And tanggap ko po yun kasi that's life. 'Di ba? Gano'n talaga, meron at merong mauuna. Ang maganda lang, nung nangyari po yun, may pera na po ako kahit papaano. Kasi what if nangyari ulit siya na gano'n pa rin yung nangyari sa lolo ko, mas masakit po yung mararamdaman ko. Kasi yung lola ko, yung pinakamamahal kong tao sa mundo. Kaya kung meron ka pong taong pinakamamahal ngayon, buhay pa, lumaban ka naman. 'Di ba? Ituloy-tuloy mo siya and bilisan mo din para habang nandiyan pa siya makikita ka niyang naging okay yung buhay mo. Para kung sakali man na mawala siya, magiging happy din siya kahit papaano. At kung wala man po yung taong mahal mo kasi hindi ka na inabutan at nakita mo po eto ngayon na feeling mo mag-isa ka na lang, wala ka ng rason kung ba't mo itutuloy, guys, wala na din naman akong rason bukod sa anak ko. 'Di ba kung ba't ko siya itutuloy. Kasi yung mga kapatid ko may sarili naman na silang buhay. Though ako yung nagsu-support kahit papaano, 'di ba? Kasi breadwinner ako. Na yung mommy ko may sarili na din siyang buhay. Yung lolo at lola ko na yung alam mo yon, yung inaalay ko sa kanila yung buhay ko kasi sila yung nagpalaki sa akin, wala na eh. So, 'di ba, may rason akong hindi ko na siya ituloy kasi okay na eh. Hindi naman na nila makikita. Pero bakit ko pa rin siya tinuloy-tuloy kahit wala na sila? Kasi gusto ko po na up until now na nakikita po nila ako, magiging proud pa rin po sila sa akin. Nakakaiyak. 'Di ba? Kasi maraming nagsasabi na, wala na kasi akong mama, wala na kasi akong papa, wala na kasi yung mga taong pinaglalaban ko, wala na yung ganito ko, ganyan ko, asawa ko, anak ko kasi naghiwalay na and all, or nawala na talaga, as in literal, kagaya ko, namatay talaga. Sa akin guys, okay lang. Kasi ang importante makita nila akong maayos yung buhay ko, kaysa makita nila akong hindi maayos yung buhay ko at nahihirapan ako. One thing is for sure, hindi sila magiging masaya kung nasaan man sila ngayon. Kaya kung ikaw ngayon, feeling mo wala ka ng pinaglalaban, ilaban mo po pa rin. Kasi for sure, yung taong mahal mo, kahit wala dyan, ikaw pa rin po yung tinitignan niya na sana maging maayos yung buhay mo. Kaya wag mo pong sayangin yung pagkakataon na to. Hindi kailangan buhay yung rason. Yung enough reason na po na minahal ka ng mga mahal mo na yon nung buhay pa sila. That's more than enough reason na ayusin mo yung buhay mo at ituloy-tuloy mo at tumulong ka po sa mas maraming tao. Kasi for sure, yung story na meron ka, na matagal mo nang binitbit at matagal mo nang tinatago, magiging sobrang gandang success story po niyan pagdating ng araw, pag gagawin mo ng maayos at tama yung negosyo natin. Kasi ako, nagawa ko po. Isa po ako sa mga patunay na kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, okay lang yan. Ang importante, simulan mo po agad yung negosyo natin. Balikan mo po agad yung taong nag-send sa'yo ng link na to, pasalamatan mo po yan. Kahit wala kang pera, gawan mo po ng paraan. Wala din naman akong pera, pero malakas lang talaga yung loob ko. At hindi ako pumayag na hindi ko mauumpisahan agad yung negosyo na to. Bakit? Guys, sabi ko sa sarili ko, nung mga time na yon, what if mawala lola ko? 'Di ba? What if mawala yung anak ko? Hindi ako nakapag-umpisa ng any opportunity na pwedeng maging proud sila sa akin. Baka mag-guilty ulit ako. Kaya ikaw ngayon, pera po yung pinakamadaling gawan ng paraan. Naniniwala po ako na kayang-kaya mong gawan ng paraan yan kahit after ngayong event to. 'Di ba? And guys, pahabol. Kung tatanungin mo ako kung ba't ako kumita ng malaki, dahil ba magaling lang ako? Hindi po. Dahil ba nakinig lang din ako sa mga mentors ko, hindi po siya ganun ka-enough lang din. Kailangan din po, ako personally,
nag-VIP din po ako. Nag-VIP accounts ako, nasabi ko sa sarili ko kung ano yung nagpalaki ng income ng mga mentors ko, gagayahin ko din. Kasi yung pangarap nilang yung buhay na meron sila, yun yung buhay na pangarap ko. Kaya kung itatanong nyo po sa akin ngayon kung magkano yung puhunan ko, bukod po doon sa lakas ng loob, bukod po doon sa pakikinig sa mentors ko, VIP po. Actually, not VIP. Mega VIP talaga. Oo. So, kung tatanungin yung mga mentors nyo dyan, naka 69 accounts or more pa siguro yan sila, guys. And of course, ayan, pinalaki ko po talaga yung grupo ko, yung team ko. Tumulong po ako ng maraming tao. Yan yung rason kung bakit nandito ako ngayon sa harap nyo. Kasi hindi pa ako tumigil nung kumita na po ako ng malaki. Kundi, tumulong pa po ako sa ibang tao na sila din kikita din ng malaki. So, before ako mag-end, guys, gusto ko pong i-take yung opportunity na to say thank you po sa lahat ng mga kapatid kong councils. Kasi kung hindi po dahil sa inspirasyon na binibigay nila sa akin, hindi po ako magiging ganito ngayon. And of course, kay Mentor Tanya, kay Mentor Binjun, mga founders natin, thank you so much na nabuo po yung Royals International Empire kasi kung hindi po nabuto, wala po ako ngayon. And of course, sa aking mga BB, sa CEO community, thank you so much guys sa patuloy na pagtitiwala sa buong community natin. Rest assured, asahan nyo po na kung ano man yung mga pangarap nyo, sabay-sabay po natin kunin yan. Nandito kami ng buong community natin para next time, ikaw naman yung magkukwento ng success story mo. So thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Back to you, Coach Erubem.